الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So sa aking mga kapatid sa pananampalataya, inshallah sa ngayon na araw tayo ay mag-topic sa patungkol sa kumbaga ang ating topic ngayon bilang pagnilay-nilay sa usapin ng iman, sa usapin ng pananampalataya. Okay? So ang topic po na ito ay kinuha ko po sa salita ni Imam Ibn Qayyim rahimahullah mula sa kanyang aklat na Book of Benefits. Meron siyang aklat na The Book of Benefits, Arabic Al-Fawaid. So meron siya doong chapter na ang kanyang title ay Clarifying the Reality of Iman. So ang paglilinaw sa katotohanan ng pananampalataya. Ibig sabihin ang paglilinaw sa kahulugan ng pananampalataya. So, siyempre kapag sinasabi natin na paglilinaw, ibig sabihin, ito ay magsisimula sa isang bagay na hindi malinaw. Kaya sa kanyang chapter na yun, meron siyang laman na dalawang main title na sabi niya, the errors of understanding, okay, the errors of understanding, okay, the errors in understanding the reality of iman. So, ano daw yung mga pagkakamaling akala sa kahulugan ng iman o kaya sa ganap na iman o kaya sa kabuuan ng iman, pananampalataya. Yun yung unang main topic. At ang pangalawa naman is siyempre upang linawin natin, so pag-uusapan natin kung ano ang malinaw, ano ang clear, ano talaga ang pinag-utos na ganap, ng utos na pananampalataya para sa atin, at kasama din doon kung ano talaga ang ganap na pananampalataya. At least paglabas natin dito, makikilala natin ano talaga ang ganap na pananampalataya. Hindi na kailangan na maghanap pa tayo dahil dito ngayon siya sa ating lecture ay mabibigyan na natin. At of course, hindi lang tayo sa theory, pumunta rin tayo sa practical. Mismo si Ibn Qayyim rahimahullah ay nagbigay ng pamaraan patungo sa pagkakaroon ng ganap na pananampalataya. So, ito ay nakabis almost 100% sa salita ni Ibn Qayyim rahimahullah. So, tayo po ay magsisimula siyempre sa kanyang mismong muqaddimah, sa kanyang mismong introduction na sinabi ni Ibn Qayyim rahimahullah na maraming tao ang nagsasabing sila ay may pananampalataya o iman. O kaya maraming tao na nag-claim ng pagkakaroon ng pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ganoon din, mamuslim at saka hindi muslim. Mamuslim at saka hindi muslim, sila ay nag-aangkin ng pagkakaroon ng pananampalataya sa Panginoon. Ngunit tingnan mo ano ang sagot, ano ang reply ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pag-aangkin ng mga tao sa pagkakaroon ng pananampalataya. Sabi ng Allah sa kanyang mahal na propeta at sa atin din, sabi ng Allah, at ang karamihan sa mga tao. Ibig sabihin, O Muhammad, alamin mo na ang karamihan sa mga tao, kahit pa O Muhammad, naisin mo na sila ay lahat magkakaroon ng pananampalataya. Kahit pa bubuhusin mo lahat ng iyong kakayahan, lahat ng iyong kayamanan upang sila ay magkakaroon ng pananampalataya, sabi ng Allah, ay hindi pa rin mga mananampalataya. So ibig sabihin, pinakita ng Allah na napakahirap sa mga tao na sila ay magkakaroon ng saktong pananampalataya. Sabi pa nga ng Allah, kung hindi pa sapat yan na talata, mayroon pang talata na medyo mas mabigat, kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kahit pa marami sa mga tao ang nagkaroon ng pananampalataya, sila ay mananampalataya ngunit may halong pagtatambal. At ganyan makikita mo, for example, ang ibang relihiyon, sila ay naniniwala na mayroong Panginoon sa taas na nag-iisa, na makapangyarihan. Pero kahit pa man ganun, mayroon din silang mga Panginoon na nasa baba. Meron din silang mga Panginoon nasa baba. O kaya meron din silang mga tao o kaya mga patay na ginagawa nila
sa mga tao na yun, sa mga patay na yun, ang karapat-dapat lamang gawin sa Allah. Kaya gawain na pagsamba. At ang gawain na pagsamba, ito ay gawain ng isang alipin bilang pagpalapit sa kanyang Panginoon. So dapat lahat ng mga gawain na nasa loob ng kategory na yun, kategory ng pagsamba, dapat ito ay gawin lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tamang sinabi ng Allah na kahit pa magkakaroon ng pananampalataya sa tunay na Panginoon ang karamihan sa mga tao, sila ay mananampalataya pero hahaluan pa rin nila ng pagtatambal. Pero kung dito tayo mag-focus sa mga tao na alhamdulillah nagkakaroon sila ng pananampalataya at hindi nila nahaluan ng pagtatambal, so karamihan pa rin sa mga tao na ganoon ang kanilang sitwasyon, may pananampalataya at hindi nila hinaluan ng pagtatambal, karamihan pa rin sa kanila na nandoon pa rin sila sa stage 1. Kumbaga nandoon pa rin sila sa pangkalahatan ng pananampalataya based sa sinabi ni Ibn Qayyim rahimahullah. Nandoon pa rin sila sa general na faith. Hindi pa rin nila pinupursigi na iangat ang kanilang pananampalataya sa pananampalataya na kung saan yun yung isinabuhay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yun ang kanyang tinuro sa kanyang mga kasamahan. Yun na pananampalataya na kung saan yun ang tinuro sa kanya mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun yung dapat na pananampalataya na hanapin natin, yun yung pananampalataya na dapat natin intindihin, at yun yung pananampalataya na dapat natin pagpursigihan na maiimplementa natin yung pananampalataya ng ating huwaran ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit huwaran lang natin siya sa ibang mga bagay? Hindi. Dapat huwaran mo din siya sa usapin ng pananampalataya dahil yan ang pinakamabigat na baon mo doon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alamin mo kahit mamamatay ang tao na kulang-kulang ang kaniyang mga gawain, kahit namamatay siya pagkalipas pa lang niya ng Islam, kahit namatay siya pagkalipas pa lang niya magtauba, as long as mayroon siyang tamang pananampalataya, makakapasok siya sa paraiso. Kaya importante ito at sikapin natin na marating natin inshallah bago tayo mamatay ang pananampalataya ng ating huwaran ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As sinabi ni Ibn Qayyim, ipaniliwanag, at later on, si Ibn Qayyim rahimahullah, siya ay magpapaliwanag kung saan nalito, saan nagkukulang, saan nagkamali ang tao sa kanilang pag-intindi ng pananampalataya. At ito ay, mga kapatid, ay importante. Importante sa mga kapatid na alamin natin yung kabaliktaran ng isang bagay. Mas maintindihan natin ang isang bagay kapag nalaman natin ang kanyang kabaliktaran. So ngayon, pinag-aaral natin kung ano ang kabaliktaran ng tama para maging klaro ang tama. Di ba sabi nila, hindi malalaman ng isang grupo ng mga gwapo na sila pala ay gwapo kung walang nakahalong pangit. So ganoon din, hindi natin malalaman ang tama kung walang kabaliktaran, which is tinatawag na mali. Okay? So dito tayo sa ating next title is mga maling pamantayan. So ito, mas maganda ang usapin ng pamantayan. Ibig sabihin, dito tayo sa ugat. Dito tayo sa ugat. Ibig sabihin, pinupunta talaga natin yung source ng problema para matapos ang problema. Okay, mga maling pamantayan ng pananampalataya. Okay, ibig sabihin, mga maling pamantayan sa pag-intindi, sa pag-akala, sa pagkilala sa tinatawag na pananampalataya na nasa maraming tao na mananampalataya, nasa maraming tao mga Muslim. Okay? Common misconceptions regarding the concept of iman. Tignan natin yun. So, Imam Ibn Qayyim rahimahullah, naglagay siya ng mga siyam. Ginawa ko ng 8 dahil ang ikasiyam ay nakakapasok na sa 8 na nandito. Okay? So, dito muna tayo sa pinakauna. Okay? So, ang pinakaunang maling pag-akala, okay, pagkukulang sa pag-iintindi sa pananampalataya, ang pag-aakala ng tao na ang kahulugan, ang kabuuan ng pananampalataya ay dito sa pagkilala sa tagapaglikha. Dito sa pagkilala sa tagapaglikha, sabi ni Ibn Qayyim rahimahullah, ang dito sa Greek, ito ay literal salita ni Ibn Qayyim rahimahullah. Sabi niya, may mga tao na ang tingin sa iman ay ang pag-amin. Ibig sabihin, pagpahayag. Pag-amin, ibig sabihin pagpahayag pagpahayag ng dila. Okay? Pag-amin lang na may Diyos na gumawa ng langit at lupa. So may mga tao na ganun.
na kapag sila ay tatanungin mo, sino ang lumikha ng langit, sino ang lumikha ng lupa, sino ang lumikha ng ganito, ng ganyan, sino ang nagmamay-ari ng mundo, sino ang nagmamay-ari ng ganito, ng ganyan, 100% sabihin nila, Allah. At ganoon din kahit hindi Muslim, sabihin nila ang Diyos na nasa ang Diyos na nasa taas. Nasa taas ng lahat. Yun ang sasabihin nila. Pero kung bumalik ka sa history, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay naging propeta at siya ay naging tagapaggabay sa isang komunidad na nakilala na nila at inamin nila na si Allah, literally sinabi nila si Allah ang tagapaglikha ng lahat. At si Allah ang tagapanustos, si Allah ang nagmamay-ari lahat ng kapangyarihan at lahat ng bagay. Yun yung komunidad ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero bakit hinihikayat pa niya sila sa tamang pananampalataya, sa tamang paniniwala? Ibig sabihin, hindi pala yun sapat. Kulang pala yun. Kahit pa sabihin mo tama, oo tama, pero kulang. Hindi yun yung buong pananampalataya na nais ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ano ang resulta? Kapag hanggang dito lang ang ating paniniwala sa pananampalataya, ang resulta ay hindi kinukonsider, hindi nagiging prinsipyo ng isang tao na ang pagsamba ay isang kondisyon sa aking pananampalataya. Ang pagsamba ay isang patunay sa aking pananampalataya. Bagkus ang tao na yan, kapag kausap mo, sabihin niya, bro, Allah ang Panginoon. Tapos na tayo. Ganun sa salita nila. Bakit? Kasi para sa kanya, hindi kondisyon. Ang pagsamba, para ikaw ay patunayan mo ang pagiging mananampalataya, patunayan mo ang pagkakaroon ng pananampalataya, at para ikaw hindi makalabas sa pagkakaroon ng pananampalataya. At ang pangalawang uri naman na maling pag-akala ng mga tao sa pananampalataya, ang inakala nila na ang pananampalataya ay ang pag-amin lamang sa dila. Ibig sabihin, ano pala ang pag-amin sa dila ng pananampalataya? Ang pagsabi ng shahada. Ang pagsabi ng asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, na may taos-puso. Ibig sabihin yung taos-puso na pagsyahada. Alhamdulillah, maraming mga tao taos-puso ng shahada. Habang pagkatapos na mag-wudu, taos-puso tayo ng shahada, sa adhan, taos-puso tayo ng shahada, sa iqamat, taos-puso tayo ng shahada. So may mga tao na yun yung kabuuan ng iman para sa kanila. Anything else, ano lang yan? Anything else, yun ay kaakibat ng pananampalataya. Pero ang pananampalataya mismo ay nasa shahadatain lamang. Kaya nga sabi nila, bro, Muslim yan, nagshahada yan, tapos na. Kahit anything else na gawin niya, tapos na. Hanggang doon lang. Kasi bakit? Hanggang doon lang yung usapin ng pananampalataya. Kung gusto mo pag-usapan yung ibang gawain niya, huwag mo idamay ang pananampalataya. Yun ay pagkakamali lang niya sa kanyang magawa. Hindi ganun mga kapatid. Kasi ang ganyan na pagkaintindi sa pananampalataya, magre-result sa kagaya ng nauna. Magre-result na isang tao, hindi niya kinukonsidera, hindi niya prinsipyo bilang Muslim na ang pagsamba ay isang kondisyon ng pananampalataya. Ibig sabihin, kapag sabihin ng kondisyon, ibig sabihin dapat nandyan. Hindi pwede mawawala. At ang pangatlong uri na pangatlong pag-aakala ng mga tao pangatlong kulang na pag-aakala ng mga tao sa tinatawag na pananampalataya, na ang pananampalataya ay paniniwala lamang sa puso. So ito mas upgraded na ito the more na tumatakbo ang ating lecture, the more na mas upgraded, mas delikado yung uri ng mas malaki ang kakulangan. So may mga tao, mga kapatid, na naintindihan na nila ang kahulugan ng pananampalataya. Naintindihan nila ang pananampalataya. Ngunit para sa kanila ay ang pananampalataya ay nasa puso lamang. Ibig sabihin, kung taos-puso tanggap niya ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala, taos-puso na tanggap na yun, sure win na siya sa paraiso. Kasi ang pananampalataya ay nasa puso niya. So kung magkamali man ang kanyang dila, magkamali man ang kanyang gawain sa kanyang mga nagawa, hindi apektado kailanman ang kanyang pananampalataya, bagkus ang kanyang pananampalataya ay buo pa at sapat na para makapasok sa paraiso. Kaya sabi niyo kayo, rahimahullah, may mga nagsasabing
basta naniniwala ang puso mo, okay na. Okay? Kahit pa murahin mo ang Allah at ang propeta. So, yun sabi ng Qayyim. Kahit may mga tao na dahil sa paniniwala na ganun, kahit sila ay naniniwala, kasama sa kanilang paniniwala, na kahit pa nagkakaroon ka ng pagmura kay Allah, pagmaliit kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagmaliit sa kanyang kautusan, kasama sa pagmaliit kay Allah, ang pagmaliit sa kanyang kautusan, o kaya pagmaliit sa sunnah ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi na apektado ang kanilang pananampalataya. Hindi na apektado ang kanilang pananampalataya. So, ang resulta ng mga tao na ganito ang akala nila sa pananampalataya, sila ang nagiging prinsipyo nila na wala nang makakaapekto sa kanilang pananampalataya dahil kahit patignan mo ang puso ko ay taos puso na naniniwala kay Allah at sa mga kautusan ng Allah. Huwag mo na tignan ang lumalabas sa aking bibig at ginagawa ng aking mga katawan dahil ang pananampalataya nasa loob lang ng puso. At Allah lang ang nakakita nito. At ang pangapat naman ng kulang o kaya maling pag-aakala sa pananampalataya, may mga tao na ang pananampalataya sa kanila ay nakabase pa sa maling pag-unawa. Ang pananampalataya sa kanila ay nakabase pa sa maling pag-unawa. Ang tinuturo nila sa kanilang mga anak, sa mga tao, ang sinusulat nila sa kanilang mga aklat, tinuturo nila sa kanilang paaralan na dapat kayo ay mananampalataya sa dito, kaya dapat kayo ay maniniwala dito. Ngunit yun pala na tinuturo nila, yun pala na hinikayat nila sa mga tao, yun pala ay mga maling pag-unawa. Check. Church. So kaya sabi niyo Qayyim rahimahullah, may mga tao na ang tingin sa iman, ang tingin sa pananampalataya ay ang pagtanggi sa mga ilan sa mga katangian ng Allah. So may mga tao na ang kanilang sakrado ng pananampalataya, ang pagpananampalataya nila na ang Allah ay hindi umimabaw sa kanyang arsh. Ganun. May mga tao na ang kanilang pananampalataya, paniniwala, proud sila na sila ay naniniwala na Allah ay hindi kailanman nagsalita sa kanyang mga nilang. Hindi siya nagsalita kay Jibril alayhis salam. Hindi niya sinalita ang Quran kay Jibril alayhis salam. Hindi niya kinausap si Musa alayhis salam at hindi niya kinausap si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun ang kanilang kabuuan ng paniniwala. So ang ganyang tao na ang kanyang pagkaintindi sa pananampalataya ay totally mali o kaya may halong mali, ang tao na ganyan hanggang hindi pa niya yan ay linisin, yan ay ayusin, hanggang hindi pa niya ayusin, linisin, ito ay patuloy na magkakamali sa kanyang pananampalataya. At simply kapag nagkakamali ka sa iyong pananampalataya, sa iyong pagkaintindi sa iyong relihiyon, magkakamali din ang tao sa kanyang pagsamba. So ito, mas delikado na yun. So panglima, ito panglima, sabi niya Qayyim, ang panglima na uri na kakulangan o kaya mali na pagkaintindi sa pananampalataya, ang pagsunod sa sariling hilig. So may mga tao na ang pananampalataya sa kanila nakadepende sa kanila. Okay? Wag mo dalhin ang kitab sa akin. Wag mo sabihin sa akin anong sinabi ni Ustad, anong sinabi ni scholar, anong sinabi ng sahaba, anong sinabi ni Imam Ahmad, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Malik. Lahat niyan ay isatabi mo. Okay? Sila ay tao, ako ay tao. Okay? Ako, nakikita ko na dito ako naging malapit kay Allah. Okay? Nakikita ko na ako ay naging malapit kay Allah kapag ako ay nag-khuruj. Okay? Kapag nag-khuruj ako, 40 days, 3 days, sumama ako sa mga kapatid, doon ko nakikita ang tunay ng pananampalataya. Okay? Kapag kapag ginawa namin ito na celebration, ito na gawain, ito na dua, dito namin nakikita ang lumalambot ang aming puso, naging malakas, matamis ang aming pananampalataya. Kaya dito namin nakilala ang Allah, dito kami magpatuloy. So yan ang mga tao na ang pananampalataya sa kanila ay nakadepende sa kanilang desire. Okay? So ganun din, ang resulta ay patuloy na nagkakamali sa kanyang pananampalataya at sa pagsamba. So hindi na hindi na ginawa ng limitasyon ang pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang panganim dito ay
may mga tao na ang kanilang pananampalataya, okay, ay nagbibase sa ano? Sa paggaya-gaya. Paggaya-gaya sa mga ninuno, sa mga nagisnan nila. O in short, blind following. Sinabi ni Imam Al-Qayyim rahimahullah, may mga naniniwala lang dahil iyon ang nakita nila sa kanilang mga ninuno. Okay? Dumating si ustad, dumating aklat, dumating ang lecture, okay? Kailangan ko pa yan i-balance. Kailangan ko pa yan i-check. Kasi kung hindi yan, kagaya ng mga tinuro sa amin, o kaya nagisnan namin, I'm sorry to say, pero under process pa. Okay, umalis ka dito. Okay? So, ang resulta sa ganyan, okay, ang makikita mo na kanilang katangian, sila ang ayaw nila mag-aral. Ayaw nila mag-aral at ayaw nila mag-aral. Kaya ganoon din sila ay patuloy na nagkakamali, lalo na sa kanilang pananampalataya. Patuloy sila nagkakamali, lalo na sa kanilang pananampalataya dahil ang binabasyan nila ang kanilang ninuno na kung saan sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala directly sa atin, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakit pa mas nakakaalam ba ang inyong mga ninuno kaysa sa akin? Yan ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. At ang sunod dyan, ang pangpito na uri ng pagkakulang sa pag-intindi sa pananampalataya, na may mga tao, sabi ni Imam Al-Qayyim rahimahullah, na may mga tao na ang kabuuan ng pananampalataya sa kanila ay kagandahang asal. Ay kagandahang asal. Sabi ni Imam Al-Qayyim rahimahullah, may mga naniniwala na ang iman, ang pananampalataya ay ang pagiging mabait lang. Palaging nakangiti at maayos makitungo sa kapwa kahit wala silang tamang kaalaman sa relihiyon. Tapos na. Tapos na. Si brother, magandang ugali, tapos na. Paraiso na siya, kasama niya si Jibril alayhis salam doon. Magkaibigan siya ni Jibril alayhis salam. Ang problema dito kasi, although ang binanggit ni Imam Qayyim ay patungkol lamang sa gandang asal dahil majority sa mga tao, ito yung iniimplementahan nila ng ganito, pero nangyayari din na mayroong mga iba din na ibada na doon lang yung pinupukus ng tao. Parang yun na lang ang kabuuan ng pananampalataya. Yun na ang 100% ng pananampalataya. Yun na ang bagay na kapag magkukulang ka doon, wala na, wasak ka na. So hindi yung pwede na gano'n, mag-focus ka sa ng bagay. So may mga tao gano'n, bahala na, wala akong hijab, bahala na nakikita ko yung katawan, basta importante, maganda naman asal ko. Maganda naman ang ugali. Mas mabubuti pa sa ugali ni ustad, ni ano. Ikukumpir pa na always. Ikukumpir niya sarili niya sa may kaalaman. Ikukumpir niya sarili niya sa mga may maraming mabuting gawain. Always ikukumpir niya sa kanila. Bakit? Kasi ang pananampalataya sa kanya ay ang gandang asal. Nakikita mo yan si maalam, nakikita mo yan si ustad, nakikita mo yan si religyoso. Ako, mas may pa ako sa kanya, kahit hindi ako ganun, dahil ako ang may magandang asal. Sila, walang kwentang ginawa nila dahil wala naman mudo. Kahit may kaalaman, pero walang mudo, walang ugali. Hindi ako makikinig sa kanya, ganun. So kapag siya ay magsasalita patungkol sa kagandahan ng asal, parang siya na si Imam Bukhari, si Imam Muslim na alam na niya lahat ng hadith. Lahat ng hadith lalabas na patungkol sa kagandahan ng asal. Parang siya na si Umar bin Khattab, radiyallahu anhu, na paghihiwalayin niya ang tama at sa kamali. Lahat niyo mga ligaw dahil masamang asal, at ito lahat mga tama dahil mga magandang asal. At parang siya na si Abu Bakar, radiyallahu anhu, na siya ng pinamagandang ugali sa lahat ng mga tao sa ibabaw ng mundo. At parang siya na si Kaka na haharap sa 10,000 na kalaban gamit ng kanyang kagandahang asal at walang kaalaman. So ganyan, isang uri ng mga tao na naligaw sa pagkaintindi sa ano ang tinatawag na pananampalataya. At ang ikawalong uri ay yung mga tao na nagkakaroon ng maling pagtingin sa usapin ng zuhud. Ang zuhud, mahirap maghanap ng one word, one term para dito sa Tagalog, pero ang ibig sabihin niya, ang mga taong nag-iiwan sa mundo. Ang mga tao na ang mundo ay wala sa kanilang puso. Ang mga tao na malayo sa mga makamundong bagay. O sabi ng Qayyim rahimahullah, sila mga tao na may mga humahanga sa taong iniiwan ang lahat ng gamit sa mundo at nag-aayuno lang. Ibig sabihin ay sumasamba lang at tinatawag nila itong pinakamataas na iman. So kapag may nakita sila ng may isang tao na napakasimple ng kanyang damit, napakahinay ng kanyang paglakad, paggalaw, pagsalita, napakahinhin, napakaganon. Kapag nakita nila ganon, yun ang basihan.
Yun ang basehan ng pananampalataya. At yun, ipapaupo nila siya sa upuan. So siya ay ipapaupo na sa upuan at siya ay napapakinggan dahil siya lamang ang nakakakilala sa Panginoon, dahil sa kanyang pagkilala sa Panginoon, siya ay naging ganyan at kami ay hindi naging ganyan. Siya ay naging malayo sa mundo at kami ay hindi naging malayo sa mundo. Pero yung pala, hindi nila dapat samahan mo pa rin ng kategori ng kaalaman. At samahan mo din ng kategori ng tamang pagsasamba. Kasi may mga tao na ganyan, dahil sa kulangan ng kaalaman, nagkakaroon ng maling pagsasamba. So may mga tao na ganun ang kanilang inakala sa pananampalataya. Ibig sabihin, sila yung mga tao na hahanapin natin yung pananampalataya. Hindi sa aklat, hindi sa mga scholar, kundi hahanapin natin yung mga mananampalataya sa mga taong kunuhay, mga taong kuno na sila ang nakakaalam sa tamang pananampalataya. So ano ang nagiging resulta dyan? Ang nagiging resulta, doon na lang sila makinig. Dahil siya lang ang tao na kilala nila na ganun. Na Masya Allah, napaka-simple, napaka-humble, napaka-halos, hindi makabili ng damit. So doon ako, siya lang nakakilala sa Allah. So nagiging panatiko sila doon hanggang sa hindi nila siya iwanan at hindi sila kukuha ng kaalaman at lalo ng kaalaman sa pananampalataya maliban lamang sa kanya. So yan ang 8 uri ng maling pag-aakala o kaya kulang na pag-aakala. Kasi naghalo yan. Meron dyan mali, meron dyan kulang. At yun ay sinumarize ni Imam Ibn Qayyim rahimahullah sa kanyang sunod na sinasabi. At ito, ginawa ko ng title is Mga Anyo ng Maling Pananaw sa Pananampalataya. Ibig sabihin, lahat ng nabanggit natin na 8, ito ay i-try natin pagsamahin para mas masamarise pa natin. So yung kanina, hindi pa yun pinaka-summarize. Although nasa ugat na tayo, pero meron pa yung unahan ng ugat. Okay? So, tignan natin. Okay? So, ang mga anyo ng maling pananaw sa pananampalataya. Maling hindi pag-akala sa pananampalataya. So ito, mga kapatid, napaka-importante mga kapatid. Ito ay summarize ng mga kapatid. Instead na mag-effort pa kayo ng malaki ito, napaka-summarize na. Nakikita nyo, sa kaliwa, ang 5 pangunahing pagkamali. Pangunahin, ibig sabihin, fundamental. Kapag sinabi fundamental, ibig sabihin ugat. Kapag napag-aralan mo isang fundamental, isang ugat ng problema, o isang ugat ng katuruan, lahat ng kanyang branch, maintindihan mo at makilala mo dahil sa nakilala mo ang kanyang ugat. So tingnan natin ano ang 5 ugat sa pagkakamali. So number 1 is pagsalungat sa iman. Okay? Pagsalungat sa iman. So wag mo intindihin ang pananampalataya maliban lamang sa sigurado na yun yung tamang pananampalataya. Huwag ka sa alanganin. Kasi kung doon ka sa alanganin, so magkakaroon ka ng pananampalataya na salungat sa pananampalataya na dapat maroroon sa iyo. So, yun yung unang fundamental at doon yung mga tao na siyempre yung nagkaroon ng maling pag-unawa. Yung ika-4 kanina. Ika-4 na grupo, o kaya ika-4 na uri. At pangalawa, ang walang kaugnayan sa iman. Okay? So may mga may mga tao na ang kanilang pananampalataya ay binase nila sa mga bagay na hindi relevant sa iman. Okay? Hindi konektado sa iman. Which is hindi konektado sa iman? Ang sariling hilig. Okay? Hindi binabasehan ng sariling hilig. Automatic yan. By default, mali. Okay? Pangatlo, may mga tao na ginagawa nila na condition. Ibig sabihin ng kinakailangan, o sa English, necessary. Ginagawa nila ng condition. Ginagawa nila ng condition ng pananampalataya. Ginagawa nila na yun ang kabuuan ng pananampalataya. Yun na ang kabuuan. Ibig sabihin, kapag na-acquire mo na ito, na-acquire mo na ang buong pananampalataya. Okay? At wala nang pwede mag-question ng iyong pananampalataya. Dahil kapag ma-acquire mo ito ng buo, so nakaroon ka na ng buo. Okay? So yun yung mga marami. Pagkilala sa tagapaglikha lamang. Unang binanggit natin. Pangalawa, pag-amin sa dila lamang. Okay? Paniniwala sa puso lamang. Amin sa dila lamang yung shahadatain. Paniniwala sa puso lamang yung taos-puso talaga. Alam talaga niya ang katotohanan. Pero hindi naman niya sinasabuhay. So para sa kanya, okay lang yun. Kasi sa puso lang lamang ang paniniwala. So yung mga tao na magandang asan, so ibig sabihin, nakapokus ang buong pananampalataya sa isang uri ng pagsamba.
Okay? Pangwalo, maling pagtingin sa pag-iwan sa mundo. Yung mga taong nabibilib sa mga zuhad, nabibilib sa mga taong umiiwas sa mundo, hindi pa nila alam, yun na tao pala, umiiwas sa mundo at umiiwas pa sa relihiyon. Okay? At pang-apat na fundamental is ang nakabatay sa kasalungat nito. May mga tao na kung ano pa ang 100% salungat sa pananampalataya, yun pa ang kanilang pananampalataya. Maling pag-unawa. Ha? Dahil sa maling pag-unawa. Kung ano pa ang 100% salungat, yun pa yung doon nakaikot ang kanilang mga lecture, mga aklat, tinuturo, doon pa. Okay? 5, nakabatay sa mga dayuhang panuntunan. Nakabatay sa mga dayuhang panuntunan. Ibig sabihin, hindi kasama sa ito malapit din ito sa pangalawa. Okay, malapit din sa pangalawa. Ibig sabihin hindi kasama na prinsipyo ng pananampalataya. So yung pagbilib sa mga taong zuhad. Pagbilib sa mga taong zuhad, pero yung zuhad na mali. Okay lang kung zuhad na tama kasi ang mga zuhad na tama, ang mga sahaba radhiyallahu anhum. Kung gusto mo magbilib sa mga zuhad, magbilib ka na sa mga sahaba. Gusto mo magbilib sa mga zuhad, magbilib ka sa mga sahaba. Gusto mo magbilib sa mga taong iniwan nilang mundo, magbilib ka Prophet sallallahu. Magbilib ka sa mga scholar. Huwag yung magbilib ka dahil lang sa nakita mo siya lang yung kakaiba, siya na nakilala kay Allah subhanahu wa ta'ala. So meron ba mga tao na ganyan ginagawa? Meron mga tao na doon siya napupunta. Kaya ingatan natin mga ganyan mga kapatid. So, next naman na topic, siyempre ngayon, naging malinaw na sa atin yung kung saan ang mga tao nakukulang kaya nakakaroon ng maling akala. So ngayon, nilawin natin, okay, kung ano ang tunay na kahulugan ng pananampalataya, tunay na kahulugan ng iman. O kaya, hakikatul iman, the reality of iman. Okay? Ang katotohanan ng iman. Tignan natin ang katotohanan ng iman. So, ang katotohanan ng iman, ang tunay na kahulugan ng iman, mga kapatid, sabi ni Imam Ibn Qayyim rahimahullah, ang tunay na iman. Okay, ang tunay na kahulugan ng iman, sabi ni Imam Ibn Qayyim rahimahullah, ang tunay na iman ay higit pa sa mga nabanggit kanina. So hindi yung kanina, okay? Ito ay isang katotohanan na binubuo ng anim na mahahalagang bahagi. Tingnan natin anong sinabi ni Imam Qayyim rahimahullah. Okay? Sinabi ni Imam Qayyim. Okay. Ito ang 6 na bagay. So, number 1, kaalaman. Okay? Wait lang. Okay? Number 1, kaalaman. Matibay na paniniwala, pagpapahayag o kaya pag-amin, pagsunod, submission, okay? Pagsunod sa lahat ng kautusan. Pagsagawa nito, okay? At ang pagpapatupad at pag-anyaya, pag-implementa at saka pagdaawa. So yan ay pero mas maintindihan natin kung mabasa natin ito, yung sinabi niya. Okay? So ito akin na yung pag-summarize. So, ito yung kanyang sinabi. Sinabi ni Imam Qayyim rahimahullah, ang tamang kahulugan ng pananampalataya iman, yun ang kaalaman. Yun ang pagkakaroon ng kaalaman, pag-alam. Okay, yun ang pag-alam sa tunay na dinala at itinuro ng propeta. Ibig sabihin, yun yung pagkaroon mo ng kaalaman sa mensahe ng propeta. Doon nagsisimula ang pagkilala mo, doon nagsisimula ang iyong journey sa pananampalataya, ang pagkilala mo sa mensahe ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dahil sa malawak ang mensahe ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin, the more na nagkakaroon ka doon ng kaalaman, the more nagkakaroon ka ng matibay na pananampalataya. So doon nagsisimula talaga kaalaman talaga. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ang pag-alam, pag-aral ay nauuna sa paggawa ng ating dila, pagsalita, bibig, o kaya sa paggawa ng ating mga katawan. Okay? Pagkatapos ng kaalaman, ito ay dapat sundan ng matibay na paniniwala. Ngayon nalaman mo na, tanggapin mo. Alam mo na, paniniwalaan mo. Tanggapin mo, paniniwalaan mo na walang pagdadalawang isip. Yun ang conviction. Paniniwala mo, walang pagdadalawang isip. Pagkatapos doon, ang papahayag. Papahayag. Ibig sabihin, okay. Ibig sabihin, pag-amin. Okay? Gamit ang dila. Ibig sabihin, okay, kung ano yung nandoon, ako ay naniniwala kay Allah, ako ay naniniwala kay propeta, ako ay naniniwala sa mga angin, ako ay naniniwala sa kanyang mga aklat, kailangan yun.
Okay? Pagkatapos, siyempre, based sa paniniwala mo doon, ngayon patunayan mo, sumunod ka doon. Okay? Sumunod ka doon. At ang pagsunod mo, dito magsimula sa pagsagawa. Okay? So, ang pagsunod mo ay sa pagsagawa. At ang pagsagawa dapat maunahan ng kaalaman. Pagsagawa. Pagsagawa sa sunod ng Prophet Muhammad SAW at pagsagawa at ang pagsunod at pagsagawa. Pagkatapos, ang pagpapatupad at pag-anyaya. Ang pagpapatupad dito, ito yung i-invite mo mga, kumbaga hindi lang ikaw ang gagawa, kundi pati pa yung nasa paligid mo, sila ay hihikayatin mo na sila ay ma-implemento nila yung nalaman mo na sunna, pamaraan, katuruan, mensahe ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito yung proseso, ito yung detalyadong pananampalataya at ito yung detalyadong pananampalataya, ito yung pananampalataya na inimplementa at tinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is yung pananampalataya. Ibig sabihin, yung pananampalataya na hindi lumabas sa katuruan ng Propeta Muhammad, dahil doon nagsimula sa pag-alam sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dapat hindi lumabas doon. Tapos yun, hindi ko na ulitin kasi oras. Okay? So, ano naman ang ganap ng pananampalataya? So, kung doon magsisimula ang pananampalataya at yun yung frame, limitasyon ng pag-intindi, pag-implementa sa pananampalataya, ano naman ang ganap na pananampalataya? Ustad, bigyan mo kami ng highest level ng pananampalataya, at least magkakaroon kami ng target. Okay? So, ito rin ay kasama din sa sinabi ni Imam Qayyim rahimahullah. Sabi ni Imam Qayyim, ang landas tungo sa ganap ng pananampalataya. Okay? Ang landas, wait lang. Okay, tama. Okay. So, ang ganap na pananampalataya, sabi ni Imam Qayyim rahimahullah, nagiging ganap lamang ang iyong pananampalataya, iman, kapag ang Allah na ang tanging sentro ng iyong pagsamba. Okay? Ang Allah na ang iyong sentro ng pagsamba. Ibig sabihin yung taos puso kay Allah. Ibig sabihin walang riya, walang para sa makamunong bagay, walang para sa pagpuri ni Pulano, at maliw pa doon. Taos puso lamang kay Allah. Okay? Kung saan ikaw ay ito. So ito na apat na bagay. Yung binang stars nandito na sa baba. Itong apat na bagay, okay? The more na ang apat na bagay na ito, the more na ito ay nagiging mas ginagawa mo at mas ginagawa mo para kay Allah, sumas nagiging malapit ka sa ganap na iman. So kapag ito, ang apat na ito talaga ginagawa mo lamang para kay Allah, 100%. Nagkaroon ka ng perfect na iman. Ano yun? Number 1 ay ang pagmamahal. Number 1 ay pagmamahal. At number 2 ay ang pagkapuot. So dapat sa isang mananampalataya na ang kanyang pagmamahal at ang kanyang pagkapuot ay mayroon karapatan dito ng Allah. Mayroon obligasyon para sa iyo na gawin mo. Ibig sabihin, pinag-utusan ka ng Allah na magmahal ka at pinag-utusan ka na mapuot ka. Pinag-utusan ka ng Allah na magmahal ka sa mga bagay na gusto niya mahalin mo. Okay? At pinag-utusan ka ng Allah na mapuot ka sa mga bagay na kailangan mo mapuot doon. At ang kabaliktaran ay tama. Kung mahal mo yung bagay, kung pinag-utusan ka na mahalin mo yung bagay na ikakalugod ni Allah, dapat ka mapuot sa mga bagay na hindi gusto ni Allah. Hindi ka nais-nais kay Allah. So ganun yun. So kapag ganun na ang iyong pagmamahal at iyong pagkapuot, ibig sabihin ito ay ginagawa mo lamang bilang pagsamba. Okay? Kumbaga, ito ay ginagawa mo bilang pagsamba, hindi yung pinamamimigay mo, yung pagmamahal mo at saka pagkapuot mo na walang batayan, walang basihan. Hindi, may basihan, may batayan kung sino ang mamahalin natin, kung ano ang mamahalin natin, kung ano ang mga gawain, mga bagay na mamahalin natin, lahat yan nakabase sa katuruan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganoon din ang pagkapuot, lahat yan nakabase. So hindi ka pwede, for example, dapat mo mahalin ang mga katanggilik ng Allah, dapat mo mahalin ang propeta, dapat mo mahalin ang reliyon. So hindi pwede na ikaw meron kang isang katuruan sa reliyon na ayaw mo. Hindi pwede na merong mga kasamahan ng propeta na ayaw mo.
Mayroong mga kasama ng propeta ayaw mo. Mga asawa ng propeta ayaw mo. Ayaw mo kay Aisha radhiyallahu anha, ayaw mo kay Hafsa radhiyallahu anha, ayaw mo kay Abu Bakar, ayaw mo kay Umar, ayaw mo kay Uthman. Hindi mo pwede dahil ang iyong pagmamahal at kapagkapuot ito ay uri ng pagsamba. So ang tao na ganun, hindi para lamang sa landas ng Allah, so mayroon siyang questionably. At ang pag-apat ay ang pagbibigay at ang pagkakait. So ang pagbibigay, ibig sabihin, kasi tayo, meron tayong oras, meron tayong kayamanan, meron tayong lakas. Lahat nito, huwag mo ibuhos, huwag mo ibigay, maliban lamang sa ikakalugod ni Allah. Kasi actually bro, tandaan natin, gusto mo ng prinsipyo, tandaan mo, ni isa sa biyaya na ibinigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang purpose. Bagkus lahat ng biyaya na ibinigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang purpose doon ay gamitin mo sa pagsamba sa Kanya. Tandaan mo yan ha, ni isa sa biyaya na ibinigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walang purpose, ay sa iyo, ay free will. No. Lahat niyan, hindi ng Allah binibigay, maliban lamang sa sambahin mo siya. Kaya nga, kung gamitin mo yan sa pagiging suwail kay Allah, yan ay kufrun bin ni'am. Isang uri ng pagtanggi, isang uri ng pagtanggi kay Allah, ang gagamitin mo ang kanyang biyaya sa hindi ikakalugod ni Allah. Kumbaga, parang binabaliwala mo yung kabutihan ng Allah na binigyan ka ng biyaya. Kasi binigyan ka ng biyaya, inaayos ka ng Allah, pinaganda ka ng Allah, tapos itapon mo lang doon sa, gagamitin mo lang sa paglabang kay Allah. At ganoon din ang pagkakait. So minsan, kasama din sa ating pananampalataya, sa ating relihiyon, na may mga bagay na pinipigilan natin. Okay? May mga bagay na pinipigilan natin, may mga gawain na natin ginagawa. Gusto man ng iba na yun yung gawin mo, huwag mo gawin. Bro, bakit iba ka na? Bro, bakit lumayo ka na? Bro, bakit? Hindi. Okay? Minsan, kailangan natin umiwan ng ilan na mga bagay alang-alang kay Allah. Dahil ang hindi pag-iwan doon ay salungat kay Allah. At ang pag-iwan doon ay pagsunod kay Allah at patunay sa ating pananampalataya. Ganun yung pagbigay. Ang pagbigay sa mga bagay na hindi ikakalugod ni Allah yun ay napakalaking kasalanan. Okay? So, dito tayo sa pang-last na topic is ang landas tungo sa ganap na pananampalataya. Paano tayo makarating doon? Okay? So, sabi ni Qayyim rahimahullah, ang paraan upang makamit ang tunay na iman, pananampalataya, so may binigay siya ng dalawa. Sabi niya, upang marating ang antas na ito, kailangan ang dalawang bagay. Mashallah, hindi pinahirap sa atin ni Imam Qayyim rahimahullah, ginawa niya ng summarize sa dalawang bagay, pero kailangan mo rin ito bigyan ng later on pag nilay-nilay para mas maintindihan mo. So number 1, maging tapat sa pagsunod sa propeta. At ang sinabi bro, tapat, hindi sinabi pagsunod. Kung pagsunod, alhamdulillah, lahat natin sumusunod. Ang sinabi tapat, magiging firm ka, kung gusto mo, maging strict ka. Walang mali sa pagiging stricto sa tama. Magiging strict ka, Ang mga boss, stricto sa trabaho, Ang mga general, stricto sa military. Ang mga leader, stricto sa kanyang pamamahala. Kanya ang isang tao, gusto niya ingatan na ang kanyang relihiyon, magiging stricto siya sa ano? Sa pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Stricto. Ibig sabihin, ito ay mga kasira, umalis ka dyan. Ito ay mga kasira, huwag mo yan sabihin. Ito ay mga kasira, huwag mo ko dyan dalhin. Magiging stricto ka sa pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, doon ka lang sumunod. Okay? Sa lahat ng aspeto, magiging stricto ka, magiging fanatic ka kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, ipokus ang mata ng puso. Ibig sabihin, ang ating pagmamahal, ang ating gusto, ipokus natin kay Allah. Okay? Walang ni isang gawain, ni isang salita, ni isang hangarin, maliban lamang kung ito ay nakabatay sa mata ng puso. Kasi ang ating mata ay nalilinglang. Ang ating mata nalilinglang ng syaitan. Ang syaitan ay yung nakikita ng mga magikiro na niloloko nila ang ating mata sa bilis ng kanilang
kamay. Ganun din ang syaitan. Ang syaitan, niluluko ang ating mata na kung saan napakasama na ng tao na yun, pero na gusto mo pa rin. Napakasama na ng gawain na yun, na gusto mo yun. Napakarumi na ng pagkain na yun, kakainin mo pa rin. Bakit? Kasi ganun yung syaitan. Niluluko niya ang ating mga mata. Magikirong syaitan, niluluko niya ang ating mga mata. Ginagawa niya ng maganda tignan ang pangit at ang pangit ay maganda tignan. Okay, tinagawa niya ang pangit na magandang tignan at ang maganda pangit tignan. Ganun ang ginagawa ng syaitan. So, hindi. Gamitin mo yung mata ng puso. Pero take note, ang puso ay nagbabatay sa kaalaman. So, kung nag-install ka ng application, nag-install ka sa iyong puso ng Quran at sa Sunnah, so, bawat tingin ng mata ng iyong na nasa iyong mukha, okay? Bawat tingin ito ay nare-review, na-evaluate ng mata ng puso, So mas malalim ang paningin ng mata ng puso. Hindi ito agad-agad magpadalos-dalos. So kapag yung puso mo ganun, yung puso mo hindi lahat ng kanyang evaluate always, ito ba ay ikakalugod ng Allah? Ito ba ay ang tinuruan ng propeta? Okay? Kapag ganun ka, kapatid, bro, yan ba ay may batayan? Yan ba ay may katibayan? Yun yung tao na ang puso niya may gabay ng Allah. Kapatid, ngayon sabihin ka, dito ka bro, itong gawin natin, itong sabihin natin, itong paniniwalaan natin. Hindi. Yung tao na ang kaniyang puso nasa tama, siya magsasabi hindi. Bakit ba? May dalil ba dyan? Yan ba ang sinabi ng Allah? Yan ba ang sinabi ng propeta? Kapag hindi, kahit ano pa ang paliwanag mo sa akin, kahit ano pa ang pagpapaganda mo, paghihikayat mo sa akin, pagpalambot mo ng aking puso, pagbibigay mo sa akin para magkaroon ako ng utang loob, doon ang utang nauuna na ang Allah subhanahu wa ta'ala na mayroon akong utang loob sa kanya. Nauuna ng Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi magpadala sa anuman na distraction nasa ibabaw ng mundo. Okay? So yun, actually, tapos na doon ang ating pag-uusap sa tinatawag na pananampalataya. Gusto ko lang mag-iwan ng kunting aral kasi ito din ang sinunod ni Ibn al-Qayyim rahimahullah sa lahat ng kanyang sinabi na yun. So maari na yun ay sa kanyang sinadya kasi ito ay makakatulong sa ating pananampalataya. At ito ay napakagandang gamot para sa ating puso, napakagandang nagpakomportable, nagpalambot ang ating puso. Basahin natin sabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullah, kung ang paglilingkod mo ay nakatutok sa Allah at hindi sa iyong sarili. Imagine mo kung ikaw ay isang tao na busy ka na sa pagsamba kay Allah, hindi ka naghanap ng mas magandang trabaho, mas magandang sweldo, mas magandang posisyon dahil sa makakabawas sa iyong pagsamba kay Allah. Alam mo ano ang promise ng Allah? Siya na ang bahala sa lahat ng iyong pangangailangan. Maganda na mashallah. Imagine mo tayo na sumisikap para maghanap ng paraan para umangat ang sarili sa ibabaw ng mundo na sacrifice yung pagsamba kay Allah, hindi pa dapat ganoon. Pangalawa, kung ang paglilingkod mo ay para sa Allah at hindi para sa mga tao, yung mga gawa na ginagawa natin para sa iba, kung yun ay tunay na para sa Allah at hindi para sa mga tao, ililigtas ka ng Allah sa bigat ng pakikitungo sa mga tao. Mga kapatid, napakabigat at napakahirap makikitungo sa mga tao at mas mahirap ang paggabay sa tao at mas mahirap at nakakamatay na at nakakasira na ang pagtutol ng mali ng mga tao. Mas mahirap, pero yun, ililigtas ka ng Allah subhanahu wa ta'ala bi'idhnillah kapag lahat ng ginagawa mo patungkol doon ay para kay Allah. So ang kabalikan naman, malapit ang oras, ngunit kung sarili mo lang ang inuuna mo kaysa sa Allah, hahayaan ka ng Allah na mapagod sa sarili mo. Sige, ginawa mo ko ng secondary, part-time ang pagsamba mo sa akin, full-time job mo ang ginagawa para sa makamunong bagay, edi sige, magbenepisyo ka. Siyempre, nakita mo mga kufar, bakit sila naging mayaman? Bakit sila naging mapira? Bakit sila naging? Kasi yun pagiging patas ng Allah. Gusto mo yun? Di syempre, unfair naman na hindi ko ibibigay yung pinaghirapan mo. Sige, pinaghirapan mo yun, makukuha mo yun. Pinaghirapan mo ako, makukuha mo ako. Okay? Pangapat, at kung mas inuuna mo ang mga tao kaysa sa Allah, okay? Sabi ng Quran ito, sabi ng hadith ito, pero sabi ng kaibigan mo yun.
doon ka naniwala sa kaibigan mo. Doon ka sumama sa kaibigan mo. Nakikita mo ang kaibigan mo, sobra-sobra lang sinasabi, sobra-sobra lang ginagawa. Okay lang. Basta, kapatiran, huwag putulan ang koneksyon, di ba? So ganun, ang gawin ng Allah, ipapaubaya ka ng Allah sa kamay ng mga tao. So mismo na ang tao na yun, ang magpapahirap sa iyo kung hindi man ito sa mundo. Kung hindi man sila magpapahamag sa iyo dito sa mundo, doon sa araw paghuhukom, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin adu. Sabi ng Allah, ang akhilla, ibig sabihin ang mga tao na napakalapit ang mga puso nila sa isa't isa na halos wala nang nasa loob ng puso nila, maliban lamang ang kanilang kapatid. Pero sa araw paghuhukom, sila ay magkalaban maliban lamang sa mga tao na nagiging magkaibigan sa pagkatakot, sa pagsunod, sa pag-iwas, sa pagsunod sa kautusan ng Allah at pag-iwas sa mga pinagbabawal ng Allah sa ilalim ng liwanag, ilalim ng katuruan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So mga kapatid, ang ating po topic na ito at ang ating po hinahangad nito, ang ating po purpose sa topic na ito, yun po upang tayo ay magkaroon ng malinaw, magkaroon na tama na pag-intindi sa pananampalataya. So ito po ay upang maayos natin, upang kung saan tayo nagkukulang, maayos natin yun. Kung saan tayo nagkamali, maayos natin yun. Walang problema. Habang buhay pa tayo, palagi natin inaayos ating sarili. Inaayos natin sarili. Nililinaw ating sarili. Ito ay, inshallah, ito ay ang aking isang tulong sa inyo na instead na mahihirapan pa kayo sa pagbasa ng mga libro ng mga eskwela na nasa Arabic, ito binibigay ko sa inyo sa Tagalog at sa magandang presentation, inshallah. At hanggang dito, syukran sa inyong pakikinig. Syukran, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.